Nagmahal ang presyo ng isda at lamang dagat sa ilang palengke sa Metro Manila ngayong papalapit na ang Semana Santa. Sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, inaasahan na talaga ang pagtaas ng demand tuwing Kwaresma. Sa trabaho market sa Maynila, tumaas ang presyo ng bangus, tilapia, galunggong, tulingan at hipon. Tiniyak din ng ahensya na sapat ang supply ng isda sa kabila ng oil spill sa Oriental Mindoro. Open fishing season daw kasi ngayon ng pelagic species, kaya sagana ang supply ng isda tulad ng galunggong, tulingan at alumahan. Pero kung susumahin daw ang supply at demand sa buong taon, may kakulangan na 166,000 metric tons ng isda. Isa sa mga sinasabing dahilan ng BFAR at ng Food Security Advocacy Group na tugon kabuhayan ang tinatawag na production loss o yung hindi na mapakinabangang huli na tinatayang nasa 25 hanggang 40%. Bukod dito, may mga indikasyon din ng overfishing sa ilang lugar. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tutugunan niya mga problema ng fishing industry sa pamamagitan ng pagpapatayo at pagsasaayos ng mga fish port at mga cold storage facility. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, malapit na raw maramdaman ang 20 pesos per kilo na bigas na ipinangako niya. Binanggit niya ito sa pagpapasinaya ng kadiwa ng Pangulo sa Pile, Camarines Sur. Anya, nasa 25 pesos na ang NFA rice sa mga kadiwa store. Pero malayo yan sa presyo ng bigas sa mga palengke. Sa price monitoring ng Department of Agriculture kahapon, nasa 40 pesos hanggang 46 pesos per kilo ang presyo ng well-milled rice sa Metro Manila. Suportado naman daw ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang pag-subsidize ng gobyerno sa retail price ng bigas. Pero dapat daw ay hindi nito mahila pababa ang farm gate price. Luma na raw at kinukumpuni lamang para maging tanker ang barkong lumubog sa Oriental Mindoro at pinagmumulan ngayon ng oil spill. Isiniwalat yan ng isa sa mga kasama raw sa nag-ayo sa barko sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. Pinabulaan na naman yan ng may-ari ng barko. May report si John Consulta. Yan ang video ng pagkumpuni sa barkong tinatawag ngayong MT Princess Empress bago ito lumubog sa Oriental Mindoro noong February 28. Ipinakita ito ng isa sa miyembro ng team na kumumpuni raw sa barko. Eksklusibo siyang nakapanayam ng GMA Integrated News. Kwento niya, ang oil tanker na MT Princess Empress, dating LPG tanker na tinatawag na MT Dorothy. Nang mabili raw ito ng bagong may-ari, isinailalim ang barko sa rehabilitasyon sa Navotas noong 2020. Scrap value na yun eh. Pwede na pambinta na sana sa junk shop. Junk shop na dapat. Ilalim hindi napalitan. Ibang may porsyon na luma. Yung butong. Kinabitan naman daw ng mga bagong equipment ang barko. Sa 100% siguro yung luma doon, mga 30%. Ano bang problema sa pagkaluma, yung may kalumaan na talaga? Mabilis mabutas, sir. Noong una raw, gagawin dapat ang pangkarga ng buhangin ang barko. Pero nagbago raw ang isip ng may-ari at ginawa itong tanker sa loob ng 5 buwan. Yung sinabi sa Coast Guard na bagong-bago yung barko, parang may intent to deceit na sa simulat sa pool pa lang. Tanda na, scrap na nga eh. It's probably 50 years old. Bukod sa issue ng edad ng barko, tumuloy rin daw sa paglayag ang MT Princess Empress sa kabila ng gale warning. February 27 pa lang, meron ng gale warnings. February 28, madaling araw, sinabihan na sila, ano ang karagatan, medyo mahirap, daanan, pero hindi rin pinansin. Iniimbestigahan naman ng Philippine Coast Guard ang dokumentong isinumiti raw ng RDC Railed Marine Services Incorporated na ginawa nilang batayan para payagang makapaglayag ang barko. Nakasaad dito na pinapayagan ng Maritime Industry Authority o Marina ang amendment sa Certificate of Public Convenience ng RDC para idagdag sa fleet ito ang MT Princess Empress. Pero wala itong pirma, bagamat may tatak na Certified True Copy. Pinanindigan naman ng Marina na hindi pa naamyandahan ang CPC ng kumpanya. Itinanggi naman ng may-ari ng barko ang impormasyong luma na ang barko. Hindi naman daw sila magkokomento tungkol sa aligasyong kinumpuni ang barko para magkarga ng buhangin at kalaunay tanker at sa hindi umano pagsunod sa gale warning. Wala pa silang pahayag tungkol sa issue sa CPC. Tuloy-tuloy naman ang paglilinis sa oil spill mula sa lumubog na barko. Ayon sa PCG, umabot na sa higit 6,000 litro ng oily water mixture ang nakuha mula sa cleanup operations mula March 1 hanggang kahapon. John Consulta, nagbabalita
para sa GMA Integrated News. Great Kalayaan Expedition. Yan ang tourism project na naglalayong maipakita ang ganda ng Kalayaan Group of Islands sa Palawan. Layon din daw nitong mapalitan ang imahe ng lugar na pilit inaangkin ng China. Mula sa Palawan, may report si Rafi Tima. Ganito ang mga imaheng karaniwang makikita sa Kalayaan Group of Islands. Pagpapakita kung gaano ka-agresibo ang China sa kanilang pag-angkin sa malaking bahagi ng South China Sea. Ngayon, isang tour expedition ang umaasang mababago ang imaheng ito. PJKS 2023! Ito ang Great Kalayaan Expedition, isang tourism project ng munisipalidad ng Kalayaan. Lumayag ang expedition lula ng pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Melchor Aquino, mula sa Puerto Princesa. Lula nito ang Technical Working Group ng Kalayaan Tourism, kabilang ang Palawan Provincial Tourism Office, Palawan Council for Sustainable Development at mga game fishing at recreational dive experts. Ang aim po sa Great Kalayaan Expedition is to finally open the West Philippine Sea. Ang ganda po at ang lahat ng kayang i-offer ng West Philippine Sea, especially po ang Municipality of Kalayaan pagdating po sa kanyang tourism resources. Bukod sa diving, umaasa ang munisipalidad na makilala ang kanilang lugar bilang pangunahing game fishing destination sa bansa. Aminado ang tourism officer ng Kalayaan, bukod sa layo, isang hamon ng isyu ng seguridad. Sa briefing na isinagawa ng Naval Forces West, isa sa mga tinalakay ang posibilidad na makakita o makasalubong ang mga barkong pandigma ng China. Marami tayong expected na mga sightings of Chinese vessels, but we hope na magpupursue po itong project at will reach its aim po na i-open ang West Philippine Sea for tourism. Ito ang unang pagkakataon na bubuksan ang Kalayaan sa mga turista. Bilang isa sa pinakamaliit na munisipalidad sa bansa na may pinakamalawak na nasasakupan, umaasa ang bayan ng Kalayaan na magiging matagumpay ang tourism expedition na ito upang maipakita ang ganda ng kanilang lugar at hindi na lang ito simbolo ng hidwaan. Mula rito sa karagatan ng Palawan, Rafi Tima nag-uulat para sa GMA Integrated News. Mga magsasaka sa Sarat, Ilocos Norte umaaray sa mababang presyo ng kamatis. Sobra-sobra raw ang kanilang ani, kaya 5 piso kada kilo na lamang ang bentahan nito. Ang ilang magsasaka hinayaan na lamang itong mabulok o ipinapakain na lamang sa alagang baka. 13 pulis mula CIDG-NCR na sangkot umano sa pagnanakaw ng mamahaling gamit at pera mula sa niraid nilang mga negosyante, sinibak sa pwesto. Ayon sa PNP, nangyari ito nang rumisponde ang mga sinibak na pulis sa reklamo ng pag-iingay at pagsusugal noong Lunes sa Parañaque City. May inaresto din daw ng mga Chinese national. Humingi pa umano ng dagdag na pera ang mga sangkot na pulis para hindi ituloy ang pagsasampa ng reklamo. Kabilang sa tinanggal ang hepe ng CIDG-NCR na si Police Colonel Hansel Marantan na dati na rin naalis sa pwesto ng masangkot sa Atimonan shootout. Sinusubukan pa namin siyang kunan ng pahayag. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Si Jungkook ng BTS nakikinig sa OPM songs. Cover naman ng isang magazine, si V. May report si Aubrey Carampel. Say mahal ko kayo. Nagatid ng K-League sa Philo Army ang recent activity ni Jungkook. Sa Weverse Live, ini-stream niya ang Manila, single ni Young Coco. Hindi makapaniwala ang Pinoy artist. Bago nito, ang kantang Give Me Your Forever ng OPM singer na si Zach Tabudlo ang pinakinggan ni JK. Hotness overload ang hatid ng latest photoshoot ni V ng BTS. Siya ang cover ng April issue ng Elle Korea. Sabi ng fashion magazine, hindi lang sa good visuals tiyak na masisihan ng ARMY. Sa interview raw, mas makikilala si V lalo na ang perspective niya sa music. Star-studded ang groupie posted by American actor Woody Harrelson. Ang mga kasama lang naman niya, sina Jennie at Lisa ng Blackpink, Taeyang ng Big Bang, actor-singer na si Park Bo-gum, at si Dean Phillips, ang representative ng Minnesota 3rd District sa US House of Representatives. Hindi pa malinaw kung bakasyon o trabaho ang ipinunta ni Harrelson sa South Korea. Pero ang sigurado raw, nag-enjoy siya at ayaw na niyang umalis.
Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinasilip ni Hugh Jackman ang intense training para muling ma-achieve ang Wolverine physique. Sa routine na ipinost niya sa Instagram, naka-plank position ng X-Men star habang gumagalaw ng may weight sa likod. Nagsiswimming din siya sa malamig na dagat at kumakain ng over 8,000 calories per day. Caption pa nga niya, sleep, train, eat, recover, repeat para sa hashtag Becoming Wolverine Again. Mapapanood si Jackman bilang Wolverine sa Deadpool 3. Unti-unti nang naaabot ng isang binata mula sa Southern Leyte ang kanyang matayog na pangarap. Pero hindi niya nakalimutang lumingon sa mga nasa likod ng kanyang tagumpay. Yan ang flight na pinalipad ni John Nicole Crenshaw. Dedicated yan sa kanyang mga magulang. Nang maabot na ang minimum accumulated flight time requirement para sa kanyang commercial pilot license, lumipad siya sa kanyang hometown sa Sogod at dumaan sa ibabaw ng kanilang bahay. Ang kanyang mga magulang proud na nakatingala sa himpapawid. Para kay John Nicole, pagpapasalamat nito sa mga magulang na laging nakasubaybay. Ano bang pagsubok ang kanyang pagdaanan. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat niyong malaman. Susunod na ang saksi. Ako si Ato Maraulio. At ako si Maki Pulido. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.